Dear friends, let us continue our Lenten recollection. Let us begin with a prayer. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever. Amen. Mary, seat of wisdom, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So, once again, a blessed Lenten season and a blessed Holy Week. We are now in the second day of our Lenten recollection, Tuesday of the Holy Week, Holy Tuesday. So, yesterday, napagnilaya natin yung ating first day sa recollection. A sort of recap lang ito. So we said, ang ating topic is fulfilling our calling as co-saviors of Jesus. At alam natin kung paano tayo magiging co-saviors of Jesus sa pamamagitan ng kaniyang threefold offices, which is ang priestly office, at saka yung prophetic office, at ang kingly office of Jesus. As we said, na sa pamamagitan ng ating baptism, we receive these offices in participation to the life of Jesus through the sacrament of baptism and as well as the confirmation. So ngayon, pagpatuloy natin ang pag-recap. First, yesterday, napagnilaya na po natin ang priestly office. Ang biblical base natin ay ang 1 Peter chapter 2, 9 to 10, at saka yung letter to the Hebrews chapter 5 verses 1 to 10. At hinati natin ang ating reflections sa dalawang uri ng pari, the priests of God and the priests of Satan. At nagbigay tayo ng tatlong functions. Ang priests of God love sacrifices, ang priest of Satan love comforts. And then the priests of God pray and work. And then ang second function din ng priest of Satan, work and play. Trabaho at saka laro. Ang sa atin sa Panginoon ay dasal at trabaho. And then third na function is the priests of God love sacraments, while the priests of Satan love traditions. Sacraments meaning ang ating 7 sacraments, at saka yung traditions ang ating mga uso, ang mga ginagawa ng tao, tinuturo ng tao, or likha ng tao na mga gawain at mga dapat gagawin. So ngayon, ang bunga, ang result. If we are priest of God, sabi natin kahapon, there is growth of faith in us. Ito yung mangyari sa atin. Lalago ang ating pananampalataya. While ang priest of Satan, ang magiging resulta sa pag-practice natin sa mga gawain sa priest of Satan, lalago din yung fear, the growth of fear. At kung meron tayong pananampalataya, ang bunga niyan sa buhay natin, magkaroon tayo ng divine power. At ang divine power nagbibigay sa atin ng freedom or kalayaan. Meaning, if we are priest of God, we become powerful. Ngayon, sa buhay natin, lalo na ngayon sa pagkakataon na ito na may COVID-19, parang nakalimutan natin na tayo pala ay powerful. Sabi ni Kristo, if you have faith as small as mustard seed, you can command this mountain to transfer into the sea and it will obey you. Ganyan katindi ang
ang kapangyarihan sa tao na totoo na pari sa Panginoon. Ngayon, dito na naman tayo sa growth of fear. Ang bunga nito sa buhay natin, magkaroon tayo ng evil power. At ang evil power magbigay sa atin ng slavery. Yun nga, ang mga tao na laging may takot sa puso, madaling magkakasala, at magiging na sila, parang slave of their sins, slave of their vices. Yun ang nangyari sa mga drug addicts, yung mga na-addict sa sugal, na-addict sa druga, na-addict sa paglalasing, na-addict sa mga laro ng computer, na-addict din sa pambabae, panlalaki, na-addict sa sexual pleasures. At meron ding iba na-addict sa pera. Hindi na sila parang wala na silang kalayaan pag wala silang pera. So this is the priestly office sa ating binigay sa atin ng Panginoon bilang mga Kristiyano. Ngayon, pupunta na tayo sa pangalawang office. By the way, meron akong assignment sa inyo kahapon na mag-sharing kayo. So nakagawa ba kayo noon mga kapatid? Nakagawa kayo ng inyong assignment? Yung nakagawa sa assignment, mapunta kayo sa kaharian ng Panginoon. Sa Cebuano pa, malangit na mo. Ang kantong wa makabuhat, yung hindi gumawa, parang nanganganib pa kayo sa impyerno. So ngayon naman, lilipat na tayo sa next office, ang prophetic office. Yung function ni Jesus bilang propeta. At meron na naman tayong mga biblical basis nito. Ang first ay ang Isaiah, Book of Isaiah, chapter 6, verses 5 to 8. At ang pangalawa, yung Book of Jeremiah, chapter 1, verses 4 to 10. Pero marami tayong mga makikita na mga salita ng Diyos na pwede natin gamitin. So, babasahin ko itong dalawang mga talata sa ating Biblia para malaman natin kung ano yung dapat na gagawin sa isang propeta at ano yung pagpili ng isang propeta. So first, dito sa kang Isaiah, chapter 6, verses 5 to 8. Sabi dito, chapter 5, "And I said, Woe is me, I am lost, for I am a man of unclean lips, and I live among a people of unclean lips. Yet my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Then one of the seraphs flew to me, holding a live coal that had been taken from the altar with a pair of tongs. The seraph touched my mouth with it and said, Now that this has touched your lips, your guilt has departed, and your sin is blotted out. Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send, and who will go for us? And I said, Here am I, send me." So dito sa first natin na binasa sa Book of Isaiah, parang si Isaiah, nakita niya yung kanyang na hindi siya karapat-dapat na makakita sa Panginoon. Pero pinakita siya sa presence of God. And then pagkatapos, nalala din niya at tinanggap niya na marumi rin kanyang bibig, marumi ang kanyang puso. And then merong yung coal, yung apoy, linagay sa kanyang bibig. At sabi ng seraph, yung anghel, sabi niya, wala na, inalis na yung guilt mo. Then nung naalis ng guilt niya, sabi niya ng Panginoon, Here am I, Lord, send me. Dito naman kay Prophet Jeremiah, chapter 1, 4 to 10. Babasahin ko. Now the word of the Lord came to me, saying, Before I formed you in the womb, I knew you, and before you were born, I consecrated you. I appointed you a prophet to the nations. Then I said, Lord God, truly I do not know how to speak, for I am only a boy. But the Lord said to me, Do not say I am only a boy,
For you shall go to all to whom I send you, and you shall speak whatever I command you. Do not be afraid of them, for I am with you to deliver you, says the Lord. Then the Lord put out his hand and touched my mouth, and the Lord said to me, Now I have put my words in your mouth. See, today I appoint you over nations and over kingdoms, to pluck up and to pull down, to destroy and to overthrow, to build and to plant. So dito rin kay Prophet Jeremiah, ang kanya ring nakita sa sarili niya na hindi siya karapat-dapat na gawing mouthpiece ng Panginoon dahil ano pa lang siya, bata pa. Pero sabi ng Panginoon, age doesn't matter. Paglalagyan tayo ng Panginoon sa kanyang kapangyarihan, lahat ay mangyayari. So mga kapatid, a prophet is the mouthpiece of God. Siya yung tagapagsalita ng Panginoon, parang minister. Siya yung taga-salita kung ano ang gusto ng Panginoon ay parating sa sangkatauhan. So ngayon, i-divide din natin yung propeta. Tulad ng pagkapari, wala. Sandali. May dalawang klase. May prophet din, of prophets of God, and prophets of Satan. Ibig sabihin, pag hindi ka nagsalita, o hindi ka inutusan ng Panginoon na magsalita, kung ginamit mo yung bibig mo na hindi sa salita ng Panginoon, then you are prophets of Satan. Ang mga salita mo ay, at ang mga gawain mo ay kay Satan. Na ngayon, meron din tayong tatlong functions ng prophet na pagninilayan natin para ma-identify natin ang ating sarili if we are really prophets of God or prophets of Satan. The first function of the prophets of God, number one, preach good news. The prophets of God preach good news. Dito naman sa kabila, prophets of Satan preach bad news. Alam ba ninyo mga kapatid, what is bad news and what is good news? When can you say that it is good news? And when can you say that it is bad news? Ang good news, it is good. Ang bad news, it is bad. So news is something na matanggap natin galing sa iba. Tulad ng news about COVID-19, news about panalo, news about anong lumabas ng resulta ng surtres, anong resulta ng loto, o mga news yan. Or news na tungkol sa mga pangyayari sa ating mundo, pangyayari sa ating bansa. Mga news yan. Or yung news na galing sa katabi mo, galing sa iyong magulang, galing sa iyong mga anak, galing sa iyong asawa. News din yan. Or yung news galing sa pare. Or yung news din galing sa nag-chismis sa pare. Ganyan. News din yan. Basta mga news. Basta dumating sa atin. So, good news meaning it is good to our senses. Maganda siya sa ating mata, maganda sa ating tainga, maganda pakinggan, maganda sa ating puso, maganda sa ating isipan. Ang bad news, yung opposite. Masama, pangit pakinggan, pangit isipin, pangit ding damdamin. Sige, subukan natin. Kayo ang mag-identify ha. Ako ang magsalita ng isang news and then i-identify ninyo, sabihin lang ninyo kung ito ba ay good news or bad news. So, example, pag nagalit ka, pinagalitan mo yung kapwa mo, ano yan? Good news, bad news. Kung pinatawad mo yung nagkasala sa'yo, ano yan? Good news, bad news. Good news. Pag yung nangutang sa'yo, sinabihan mo na dahil quarantine ngayon, quits lang muna. Ano yan? Good news, bad news. Good news. Pag ang anak mo nagkasala, pinalo mo, ano yan sa kanya? Good news, bad news. Bad news. Pag ang anak mo ay nagkasala at
pinatawad mo at inalagaan mo pa, ano yan? Good news, bad news? Good news. Pag magsabi kang, I hate you, ano yan? Good news, bad news? Bad news. Pag magsabi kang, I miss you, good news, bad news? Pag magsabi kang, I love you, good news, bad news? Good news. Pag magsabi kang, I love you sa kabit mo, oh, good news pa rin yan. Good news yan sa kabit mo. Huwag mo lang iparinig sa iyong asawa. para hindi ka magiging bad news. So, maraming mga good news, no? Maraming ring bad news. Ibig sabihin, ang good news ay magbigay kaligayahan sa puso at kapayapaan sa ating isipan. Hindi nagbibigay ng kabigatan or pain. Si Jesus is the good news of God to us. Dahil pinagaling niya tayo sa ating mga karamdaman, sa ating sugat, at binigyan niya tayo ng kalayaan. And the greatest good news of Jesus is His suffering and His death on the cross. Yun talaga. Biro mo yun, mga kapatid. Isang Panginoon nag-alay sa buhay para sa atin. God died for us. Is there any good news than that? Sinasabi natin, maraming namatay ngayon sa COVID-19, lalo na sa mga frontliners natin. Bad news yan sa kanilang mga pamilya. Good news yan sa mga inalagaan nila. Nagiging hero sila sa ating buhay. Pero ang kay Kristo, superhero talaga yon. Kasi buong mundo, lahat ng tao, present, past, present, and future, yun ang nasagip niya at iniligtas sa kasalanan dahil sa kanyang pag-alay sa kanyang sarili sa cross. Good news talaga si Kristo sa atin. So ngayon, ano kayo ngayon sa buhay ng ibang tao? Are you good news or bad news? Mga wife, good news pa ba kayo sa husband ninyo ngayon? Husband, good news pa ba kayo sa inyong wife? Mga magulang, are you still good news to your children? Children, are you good news or bad news to your parents? So, kayo na magsalita niyan o magsagot. Ngayon, ang pangalawang function ng prophet, seek divine wisdom. Dito naman sa kabila, seek human knowledge. Mga kapatid, hindi masama ang human knowledge. Pero kung yun na lang ang ating iisipin at yun na ang end point ng ating pagsisikap na matutunan, and it becomes bad news. Ang divine wisdom, yun ang dapat nating hanapin at ating gamitin sa pagturo at salita sa ibang tao. What is divine wisdom? In a very simplistic way, divine wisdom means to know, the capacity to know the Creator. Yun ang general. Ano ang human knowledge? The capacity to know the creation. So saan dito ang mas mataas na knowledge or kaalaman? Yung wisdom, divine wisdom, or human knowledge? Ulitin ko, divine wisdom is to know the Creator. And human knowledge is to know the creatures. Kung ang ating sisikapin na malaman natin kung sino ang ating tagapaglikha, kung ano ang kanyang kalooban para sa atin, ano yung mga plano niya sa atin, kung malaman natin yan, then that is divine wisdom. At tulad ng mga santo, magsimula tayo kay Mother Mary. Divine wisdom oftentimes is different. Parang oftentimes, hindi na kayang i-explain sa human knowledge. Tulad ng kay Mother Mary. Anong ginawa sa Panginoon kay Mother Mary? At a very young age, mga estimated siguro, mga 14 years old, sinabihan siya ng ni Angel Gabriel, magbuntis ka, magdadalang tao ka. Din sabi ni Mother Mary, paano yan mangyayari? Hindi naman ako ginalaw ng isang lalaki. And then the angel told him,
the Holy Spirit will come upon you and the power of God will remain in you. Ayun na, magbubuntis ka na. Hindi dahil si Mother Mary, very in touch siya sa kalooban ng Panginoon, kaagad, para naintindihan niya kaagad. Di na siya nag-wonder, paano yan? Sinabi niya, I am the handmaid of the Lord, be it done to me according to your word. That is divine wisdom. Hindi na niya na-explain, pero naintindihan niya kaagad. Paano ba? Dito tayo sa human knowledge. Pwede bang mabuntis ang isang babae na hindi ginalaw ng lalaki o walang sperm ng lalaki na ipasok doon sa kanyang tawag niya, loob sa loob, tiyan, sa kanyang taguangkan or sinapupunan. Pwede ba yan? Walang sperm na ipapasok doon? Hindi pwede. Hindi mag-meet yung egg cell at saka sperm cell, hindi ma-fertilize. Pwede ba yan? Mabuntis ang babae? Hindi pwede. Pero with divine wisdom, pwede. Si Elizabeth, yung pinsan din ni Mama Mary, sobra ding na niya, na napaka gulang na niya. Siguro nasa mga kuan na siya, mga 70 plus. And then, kuan pa, sterile pa siya na babae. Pero sinabihan ng Panginoon, magbuntis yung asawa mo, sinabihan si Zechariah. Ayun, nabuntis. Matagal nang nagminopause kasi 75 years old na yun eh. At si Zechariah, hindi siya naniwala. Ang ginawa ng Panginoon sa kanya, ginawa siyang mute. Naging, kuan siya, pipi. Pipi ba? O pipi. Naging mute. Bakit naging mute si Zechariah? Kasi ayaw niyang maniwala sa divine wisdom. Sabi ng Panginoon, ikaw kasi pari siya eh. Pari siya noon sa mga Hudyo. Pari siya. So, ang pari, di ba, mag-preach kami, mga pari, no? So, sabi ng Panginoon, mas mabuti pa sa iyo, Zechariah, na magiging mute ka dahil hindi ka makapagsalita ng divine wisdom. Ayaw mo maniwala. Ngayon, sa COVID-19, ano ang ginamit natin sa pagkumbat ng COVID-19? Is it according to the divine wisdom or human knowledge? Pag human knowledge ang gagamitin natin, talo tayo dito. Bakit? Dahil si Satan ay mas angat siya. Superior siya, ang kanyang wisdom, superior kaysa ating human knowledge. Hindi na yan maaabot sa ating human knowledge ang kapangyarihan ni Satan. At siya yung may-ari nitong COVID-19. So we need to use divine wisdom. Kailangan natin yan. At dapat natin yan pagsisikapan na malaman natin ano ba ang kalooban ng Panginoon tungkol dito sa COVID-19. Bigyan ko lang kayo ng simple analysis, my dear friends. Ang COVID-19 binigay ni Satan to inflict fear. Balik tayo doon sa ating priestly office. Binigay ito sa priests of Satan. Fear. Tinatawag natin itong evil power. I-enslave tayo nito. Ngayon, para malaman natin kung ano ang kalooban ng Panginoon, let us use faith. Ang ating reason, ang ating human knowledge, ating i-align doon sa ating pananampalataya. Ibig sabihin, gamitin natin ang pananampalataya to enlighten us what to do. Not the other way around. Na uubusin natin ang ating kakayahan pagkatapos, pag wala na tayong magawa, saka pa tayo magsabi, Lord, ginawa ko na lahat, wala na akong magagawa, ikaw na talagang bahala. Hindi ganyan. Hindi ganyan. Ang dapat natin, Lord, what is your will? Maliit man na bagay or malaki na bagay na gusto mong gagawin, please ask the Lord's wisdom para hindi tayo magkakamali sa bawat hakbang na ginawa natin. Ang karamihan lang sa atin, sobra ang ating belief sa ating sarili, sa ating scientific means, na nakalimutan na natin ang paggawa ng reflection kung ito ba ay sang-ayon sa kalooban ng Diyos. At ang isa dyan sa ating mga makikita, kung sang-ayon sa Panginoon ang ating ginagawa, una, it is done out of love. It is done out of fear. And it is for the good of the soul and body.
Yun lang ang napakagandang mga basihan kung kailan natin malalaman na we are following divine wisdom. It is good for, it is out of love, out of faith, and it is good for the salvation of body and soul. So ngayon, anong gusto ninyo o anong ginagamit nyo sa buhay ninyo ngayon? Divine wisdom or human knowledge? Ingat tayo dito kasi divine wisdom is very beautiful to uphold. Pero kung human knowledge, baka magkaroon tayo ng problema at the end. Ngayon, ang pangatlo na function sa propeta is the prophets of God tell the truth. Nagsabi siya ng katotohanan. Dito naman sa kabila, the prophets of Satan tell lies. Ngayon sa ating mga post diyan sa Facebook at saka sa YouTube at ibang mga networks sa internet, ang dami talagang mga fake news. Yung mga news ba na hindi totoo, hindi siya katotohanan. Yan nga sabi ko, ngayon, tingnan mo ang sarili mo. Are you telling the truth or telling lies to the public? Kayong mga babae, are you telling the truth or telling lies? Mga lalaki, are you telling the truth or telling lies? Pagtakpan na natin ang katotohanan, we are now becoming liars or prophets of Satan. So wag lang kayong masaktan, ha? Banggitin ko lang ito, lagi ko naman itong binabanggit, pero mas maganda rin na ating i-relate being a prophet. Example, pag ang isang babae nagpakulay sa buhok, ano ang kanyang sinasabi, ipinapakita sa publiko? Is it the truth or lie? So it is lie. Kung maglagay siya ng lipstick sa kanyang lips, ang lips niya ay yung luspad ng maputla. O niya, iyang butangan, lagyan niya ng lipstick na pula. And then, mag-smile-smile siya doon. Is that woman telling the truth na yun talaga ang kulay ng kanyang lips? Or telling lies? Telling lies. Ito, mas grabe-grabe ito. Pag ang isang lalaki magpalaki sa kanyang boobs at mag-miniskirt na kunwari, babae siya maglakad, babae siya magsalita, pero isa siyang lalaki. Ang kanyang genital organ ay lalaki. Is that person telling lie or telling the truth? Pag ang isang pari ay paglabas niya sa simbahan, mukha na siyang parang anong tawag ito, binata. And then may pipick upin na siya na kanyang girlfriend or kaya boyfriend, and then isama niya doon sa kanyang rest house, o ganyan. Ano, nagpakatotoo pa ba ang isang pari or telling lies? Telling lies. O kayo ngayon, mga dyan sa pamilya, kayong mga asawa, are you telling the truth to your spouse? Husbands, are you telling the truth to your spouse? To your wife? Wife, are you telling the truth to your husband? Ang ganda siguro, no, mga kapatid, mangyari ito ba? Ito yung ang weird na imagination ko. Husband, subukan niyo kasi kayo ang madali na matukso. Subukan na ninyo ito. Pag na-inlove ka sa iyong kapitbahay, kasi maganda siya, tingnan, bata pa, ikaw ngayon ay 55 years old na, ang asawa mo ay, ang wife mo ay 53 years old, and then yung 20 years old na kapitbahay ninyo, laging nakangiti sa iyo, napakaganda tingnan, ang asawa mo pangit na tingnan, nakaka-ano na sa sikmura. Kung na-inlove ka o na-attracted ka doon, subukan mo lang, ha, magpaka-propeta ka sa Panginoon. Anong sasabihin mo sa iyong wife? Sabihan mo ba siya na na-attracted ka o hindi? Lalo na kung mahuli ka sa wife mo na lagi ka doong nakatingin sa kanya. Anong isasabi mo sa kanya? If you are the prophet of God, you will immediately tell the truth to your wife. Sasabihan mo siya, Day or darling, na in love ako sa ating kapitbahay. Ayan.
What do you think ang reaction ng iyong wife? Sabi ng iba, truth hurts. Yung katotohanan daw ay nakasakit sa puso. So siguro magalit siya sa'yo, sampalin ka niya. Pag sampal niya sa'yo, sasabihan mo siya, kahit patayin mo pa ako, that is the truth. O, di ba? Ang ganda niya. That is the truth. Anong nangyari? Hindi ka mamatay sa COVID-19. Mamamatay ka sa kamay ng iyong asawa. And in the eyes of God, you are a holy person. Hindi ka nagkakasala. Because tinupad mo yung sinabi mo na for better or for worse, till death do us part. Nagpakatotoo ka lang. Hindi mo nang kinabit yung kapitbahay mo. Hindi naman naging kabit mo yon. Na attracted ka lang sa kanya. And you tell the truth to your wife. Kung gagawin natin ito, ano ang mangyayari? Ang prophets of God, ang magiging resulta niyan ay ganito. The growth of hope. Hope. Pag-asa. Dito naman sa kaisitan ng mga propeta, kung ito lagi nating isasabi, bad news, human knowledge na very limited, very confusing, at saka yung lies, ang lalago sa atin is the growth of insecurities. Insecurity. Magiging insecure tayo. Yun nga, maraming mga tao ngayon na very insecure in their lives. There is no hope in them. At itong hope, itong pag-asa na galing sa Panginoon, galing sa ating pagiging totoong propeta ng Panginoon, magbubunga ito ng divine inspiration. Ang divine inspiration magbigay sa atin ng capacity to persevere, yung tinatawag nating perseverance. Nung hindi tayo hihinto, hindi tayo aatras, kahit ano pa ang hinaharap natin na mga difficulties in life. We will not backslide or back out. Perseverance. Dahil we are inspired divinely. Ngayon naman, ang insecurity, magbibigay din sa atin ng human desperation. Madesperado tayo sa ating buhay. Desperate. At magbigay sa atin ng discouragement. To give up. Mag-give up tayo. So ngayon, ang mundo, tingnan nyo ha, ano ang resulta nitong discouragement at desperation? Suicide. Mataas ang rate ngayon sa suicide sa buong mundo. Mas mataas pa sa COVID-19. Abortion. Abortion. Nag-give up ang isang mother. Gini-give up niya ang kanyang child. Doon pa lang sa tiyan niya, give up na niya, pinatay niya. Discouragement of having another child. Abortion at saka yung divorce. Divorce. Grabe ang divorce ngayon. Nasira ang mga pamilya. Nag-give up sa kanilang mga pangako bilang husband and wife. Kami rin mga pari, ang dami namin rin lumabas sa pagkapari. Baka ako next year. No? Wag sana. Kasi na-discourage. Hindi ginamit ang divine inspiration. What is divine inspiration? Yung tayo ay inspired by God, not inspired by human beings or yung mga material things in this earth. Ang ating inspiration ay ang Panginoon. You continue your commitment because you are inspired by God. And what can inspire us? The good news, the divine wisdom, and the truth that we are holding on. Yun ang ating prophetic office. So ngayon, mga kapatid, dito lang muna tayo. Ito lang muna ang ating pagninilayan for this day, this Holy Tuesday. At ang assignment ninyo ay ganito. Give divine inspiration to all your family members today until evening. Bigyan mo sila ng divine inspiration. Ano yung makabigay sa kanilang inspiration? Give them good news. Tell them about divine wisdom as far as you know. At saka
sabihan mo sila ng katotohanan. And you can give them divine inspiration. So kung may kasama ka sa bahay na 5, so 5 tao ang bibigyan mo ng divine inspiration for this day. Then bukas, pag buhay pa ako o buhay pa kayo, let us meet again and let us reflect together for the last office, the kingly office. So for this day, let us give thanks to God for this opportunity to reflect and ask guidance from our Mother Mary and the rest of the saints to guide us to fulfill our prophetic function in this life. Let us all stand for the final prayer. Let us offer this prayer to Mama Mary and let us ask her to intercede for us so that we become a true prophets of God. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it Was the beginning, is now. and ever shall be, world without end. Amen. Saint Joseph, Pray pray for for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us, The Lord be with you. and with your spirit. The Almighty God bless us, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen.